Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayong ikalawang linggo ng pagkabuhay ay pinagdiriwang din natin ang banal na awa ng Diyos. The Divine Mercy. Lumalapit tayo kay Jesus at mula sa kanyang mga sugat na tinamo sa krus, doon ay nagmumula ang kanyang pagmamahal at awa para sa atin. Kaya sa simula ng pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking
Mahalin mo lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isinasalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nananalig. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy, siyang lakas na patnubay.
Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang hihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ganito, ang ginto na nasisira, pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong presensya sa gabing ito upang makiisa sa ating banal na misa sa pagdiriwang ng Eukaristiya. At nagpapasalamat din po ako kay Father Ray Anyatko na ating kura paroko sapagkat naimbitahan po akong magmisa dito. Sa 10 taon ko pong pagiging pari, ito po ang aking unang misa dito sa inyong parokya. At mahalaga rin po ito sa akin sapagkat tumira po kami malapit dito nung ako'y bata pa. Dito lang po sa Antonio Rivera. At nung bata pa ho kami, ay nagsisimba po kami sa simbahan na ito. Kaya itong misa na ito ay parang Thanksgiving Mass ko sa inyong parokya. Sapagkat kahit papaano ay nabuo din ang aking pananampalataya mula dito sa simbahan na ito. Nagpapasalamat ako sapagkat si Father Rayan ay aking formator sa seminaryo ng 10 taon simula pagpasok ko hanggang ako ay makagraduate at maging pari. Siya po ang nagturo sa amin ng homiletics, kung paano magbigay ng homily. Kaya kinakabahan ako dahil alam kong nakikinig ang aking professor mula sa kanyang kwarto dito. Mga minamahal na kapatid, ngayong linggo na ito ay Divine Mercy Sunday. At makikita natin na tuwing si Jesus ay magpapakita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay, lagi niyang pinakikita ang kanyang mga sugat.
Kaya po kung titingnan ninyo ang imahe ng resurrected Christ, binubura ba ang mga sugat niya? Hindi. Nandiyan pa rin ang mga sugat niya sa katawan. At gayon din, makikita natin sa imahe ng divine mercy. Doon sa mga sugat ay nanggagaling ang biyaya at awa ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito po ang itinuturo sa atin ni Jesus ngayong gabi na ito, na kapag tayo ay nagmamahal, ay mayroong pagkakataon na masusugatan ka. Pero kapag ikaw ay nasugatan, huwag lamang nakatuon sa sakit ng sugat. Tingnan din ang pagmamahal na natamo dahil sa sugat na iyan. Ako po ay naka-assign na 8 taon sa Manila Cathedral. At alam niyo ko, mahigit 300 ang kinakasal namin doon taon-taon. No? Sa buwan lamang ng Disyembre, mahigit 100 na couples ang aming kinakasal sa Manila Cathedral. At bago pa man po ikasal ang mga yan, ay ini-interview na po naming mga pari. Kaya baka meron ditong mga mag-asawa ay mga mag-boyfriend at girlfriend na nagpaplanong magpakasal. O baka may mga naghihintay dito na mag-propose ang inyong mga boyfriend sa inyo. Alam niyo po, madalas tinatanong ko sila, kamusta ang paghahanda para sa kasal? Alam niyo po, sino ang unang nagrereklamo? Ang mga lalaki. Alam niyo kung bakit? Father, magastos ho itong babae na ito. No? Lagi niyang sinasabi na baka pwede namang mas mura ang bilhin natin. Baka naman mayroong mas mura na pwedeng gastusin. Kaya sabi niya, naghahanda pa lang kami sa kasal minsan, nagtatalo na kami sa presyo pa lamang ng mga gastusin sa kasal. Pero alam niyo, sinasabi palagi ng lalaki, Father, pikit mata ko na lang ini-swipe ang credit card ko, no? Para lamang masunod ang gusto ng aking pakakasalan. Pero sabi naman nila, kapag nakita ko ng masaya ang aking pakakasalan, nawawala na ang sakit ng gastos. At iniisip ko na lang, mababawi naman lahat yan. Pero yung saya ng aking bride ay kahit kailan hindi mapapalitan. Amen? O kaya yung mga gustong magpakasal dyan, no? Yan ang dialogue sa inyong asawa. No? Gusto mo bang makita akong masaya? No? Pero ganyan naman mga kapatid, kapag nagbibigay ka, kapag nagmamahal ka, hindi mo alintana yung sakit ng sugat minsan. Kapag nakatuon ang iyong mga mata sa pagmamahal na nasa sugat na iyan. Yan din ang nakita natin sa ating unang pagbasa ngayong araw. Nakita natin sa pamayan ng Kristiyano, sabi doon, yung mga may kaya sa buhay, ipinagbibili ang kanilang ari-arian at ibinibigay sa mga dukha sa pamayanan. Hindi ba't masakit yun? Pag-aari mo yan, hindi mo naman kaano-ano yung tao, pero para ibenta mo yan at ibigay sa nangangailangan, nabawasan ang iyong yaman. Masakit yan. Sugat yan. Pero kapag nakita mo na ang pagmamahal sa sugat na yan, nakakalimutan mo na minsan ang sakit. Ang nakikita mo ay ang pag-ibig. Kaninang umaga, nagmisa ako sa katedral at mayroong mga nagsimba na mga madre. Sabi ko sa kanila ay, masakit din naman sa aming mga pari at madre na wala kaming asawa.
Minsan meron akong tinanong na bata, sabi ko sa kanya, gusto mo bang magpare? Ang bilis ng sagot sa akin, sabi niya, ayoko Father, gusto ko kong magkaasawa. No? Yan ang tingin agad sa pare. No? Malungkot, no? Kasi walang asawa. Pero alam nyo, darating ang punto na kahit kaming mga pari bilang mga tao, malulungkot din kapag nakakita kami ng mga nagsisimba na magka-holding hands pa. No? Naiinggit din kami paminsan at napapaisip na masaya nga siguro yung may kasama ka sa buhay. Pero yan ang buhay na give up namin. Masakit, may sugat, pero hindi kami nakatuon doon sa sakit ng sugat. Nakatuon kami doon sa pagmamahal na ibinigay namin sa Diyos dahil sa sugat na iyan. Kapag nakatuon ka lang doon sa sakit ng sugat, naku, magiging bitter ka palagi. Kaya wag nakatuon sa sakit. Tumutok ka doon sa pag-ibig na ibinigay mo dahil sa sugat na yan. Kaya nga ang paalala ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ang bawat pananampalataya, sabi niya, ay sinusubok parang ginto na pinadadaan sa apoy. Kapag sinubok na yan, kapag sinugatan na yan, doon lalong lalabas ang pag-ibig at pagmamahal. Kaya kung sinusubok kayo sa inyong buhay, huwag kayong tumutok sa sakit ng pagsubok. Tumingin, ano ba ang pag-ibig na lumalabas sa pagsubok na iyan? Kahapon po ay umattend ako ng isang funeral mass. Mag-asawa sila at kakaselebrate pa lang nila ng 60th wedding anniversary. Biglaan ang pagkamatay noong asawang babae. Hindi inaasahan, walang sakit, walang nararamdaman, pero bigla na pumanaw. Alam niyo ho, noong nagsalita na yung asawang lalaki, sabi niya, napakasakit. 60 years na kami mag-asawa. Biglaan ang pagpanaw ng hindi inaasahan. Sabi niya, matindi ang sakit kong nararamdaman. Pero sabi niya, ayoko lang tumingin sa sakit. Titingnan ko ang pagmamahal. Dahil hindi magiging masakit ito kung hindi ko naman siya mahal. Kaya ang tututukan ko at titingnan ko, hindi lang yung sakit ng pagpanaw niya, kundi ang pagmamahal namin sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, pinakikita sa atin ni Jesus ang kanyang mga sugat. Pero si Jesus, hindi lang nakita ang sakit ng sugat, nakita niya ang pag-ibig na nasa likod ng mga sugat na iyan. Nawa sa misang ito, maramdaman natin ang pag-ibig sa likod ng mga sugat natin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli.
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos, na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. May padamanawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Tahimik po nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ngang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.